Hello Libra, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and Rising sign. But anyway, check mo yung natal chart mo, especially yung rising sign mo. This is for Libra. Okay? Um, Astrological reading po ito. At ito ay, ang pag-uusapan natin ay yung new moon, yung solar eclipse at yung full moon. Ayan, magaganap itong new moon na ito, solar eclipse October 3 sa Philippines, pero sa iba October 2. Yung October 17 naman is full moon, sa iba October 16. Check mo na lang sa iyong depende sa location mo. Okay. Anyway, let's start. New moon. Solar eclipse kasi to eh. Actually, yung solar eclipse ang tinatagal niya is 6 months. No? uh, March 2025 to April 2025, pwedeng maramdaman may effect pa niya. Okay, new moon. New moon, nangyayari to sa sign mo, Libra. And then the full moon will happen sa sign naman ng Aries. Libra, it's all about balance, no? And maybe there's something here with regards sa self mo, sa sarili mo, na you are feeling rebellious, no? And might be nakita tayo dito ng kasi the Lilith is here. Mercury is also here. So, pwedeng may mga nakaka-communicate ka na nagiging dahilan, maybe may kinalaman din sa past mo, na nagiging dahilan para bakit gusto mong simulan ang pagbabago sa sarili mo. The new moon is all about new beginning. Solar eclipse, pwedeng may salamin na biglang humarap sa'yo, na nakita mo yung sarili mo, teka lang, may mali sa akin, sa buhay ko, sa sitwasyon ko, na kailangan kong baguhin. And maybe may kinalaman ito sa iyong past. And also, uh, it's forming a square with the planet of Mars. And si planet of Mars is nasa Cancer. So there's a possibility na may bagay sa buhay mo na hindi mo matake ng actions eh. Diba? May bagay ka na gustong gawin pero hindi mo magawa. And might be the reason is dahil may pumipigil, no? May nagiging dahilan. And pwedeng may kinalaman yun kung bakit biglang nare-realize mo na kailangan kong baguhin ang sarili ko para magawa ko itong mga bagay na to. Okay? And yeah, pwedeng may kinalaman sa career. Some of you might want to change their career. Pero pwedeng nagkakaroon ng problem kasi mahirap eh. Because of home, because of house, because of this and that. May iba pwedeng may kinalaman sa nanay, sa magulang. Or children. There's a possibility na hindi mo magawa or matake ng actions yung pagbabago na gusto mong gawin sa sarili mo, sa career mo, dahil dito sa mga bagay na ito, sa mga taong ito. And it's forming a grand trine with the Mars, Saturn, and Venus. Ayan, lahat 'yon water sign, no? So, ang laki ng effect ng emotions during this time. Emotion mo ang nagiging dahilan kung bakit gusto mong mag-take ng action sa isang bagay. At emosyon mo rin ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo rin ito magawa. Dahil may mga tao kang dapat isaalang-alang, some of you, diba? And some of you, uh, well, I like your Saturn na nandito sa iyong 6th house because it's giving you the the energy of you wanting to bigyan ng limitasyon ang sarili mo sa mga bagay na hindi nakakabuti para sa iyo. Like for example, maybe yung pagdating sa sarili mo, you feel like hindi mabuti na kakain ka ng mga pagkain or food na nakakasama para sa'yo. So, because Saturn is about limitation and ikaw ito na nagbibigay ng limitasyon sa sarili mo because of your health, no? Hindi nakakatulong itong bagay na to sa iyong health
And also you will be more strict pagdating sa iyong um, daily activities or with regards sa iyong work. Okay? Yeah. And nakakita tayo dito ng mas magiging madali na rin ang pag-take mo ng action regarding dito. Dahil pwedeng, sabi ko nga, pati yung, kung ano yung emotion mo during this time, medyo magiging mas madali sa yung mag-take ng actions, depende sa emotion mo. And if you feel, like, if you feel good about yourself now, nagtutuloy-tuloy yan. No? Um, okay. Well, I highly suggest itong new moon na ito, gamitin mo to para talaga, this is happening in your sign. This is happening in your sign. And, yung Venus mo is in second house. So, magandang gamitin mo itong time na ito, para if you want to promote something, product, gamitin mo tong time na to if you want to maybe open open up a business, or yeah, you want to transform your career, gusto mong mas mapaganda. Uranus is in your 10th house. So ito, nagpapakita ito mas mapapansin ka talaga ng mga tao, no? So mas magiging maganda ang tingin nila sa or mas magugustuhan nila yung mga ginagawa mo, and this will bring you growth, a lot of growth for you. Ayan. Sorry, it's not 10th but rather 9. But still can give you growth, transformation, kasi the Venus is in your second house. So growth pagdating sa money, like mas magiging attracted sa ang mga tao because of that, because uh, pwedeng you will look good, beautiful para sa kanila. So if you work na ginagamit mo itsura mo or what, talaga magbe-benefit ka dito. And yeah, a lot of communication with the past too. Nagkakaroon ng conjunction si South Node and the Mercury during this time. So, but the problem is, pwedeng magkaroon ng problem with regards sa pag-take ng actions, but I can see communication pa rin naman doon. So guys, ma-appreciate kung kayo ay magko-comment, magla-like, kasi sobrang nagbibigay yun ng happiness sa akin. So hopefully mag-comment kayo dyan kahit heart-heart lang. Heart-heart lang. Malaking bagay yon. And yeah, let's now move on to your past, to the full moon happening on October 16, 17. Ay, yung full moon na ito is in Aries. Okay. This is your 7th house. Some of you, big change pagdating sa areas in life mo na may kinalaman sa partnership, relationship, marriage, someone na there's a possibility of conflict, pagdating dyan. Mga legal matter, usaping legal lang. Pwede magkaroon ng conflict dyan. And but also, there's a possibility na magkaroon ng closure, ending with regards to that. But, no, especially kasi si Uranus mo nasa 8th house, and sometimes, etong si Uranus kasi, um, it's 26 degree pa, oh. Uranus is currently in retrograde, kasabay ng Pluto. Okay? Pluto, Saturn, all of this, ayan, ang mga naka-retrogrades is Pluto, Saturn, Uranus, Neptune, si Chiron, lahat yan naka-retrograde. And
Pluto is having retrograde also sa sign ng Capricorn. Ito na yung last time na mararamdaman natin si Pluto sa Capricorn. The next time na mararamdaman natin siya sa Capricorn is patay ka na dahil 2 centuries na yon. So, mga around 200 years ang bibilangin bago bumalik si Pluto kay Capricorn. So, ito na yung last time na mararamdaman mo siya. So, once na si Pluto ay nasa Capricorn, magkakaroon ka ng realization pagdating sa iyong career. Okay? Ano ba yung dapat baguhin? Ano yung dapat ayusin? Ano yung dapat balikan? 'Di ba? And might be ito yung magbigay ng transformation sa'yo. Start pa lang ng September nagkaroon na ng retrogrades itong si Pluto at saka si Uranus. So big change, hindi na ako magtataka. There's a lot of big change sa lahat sa atin pagdating sa career, pagdating sa job, pagdating sa maybe even business para sa iba. Okay? Big transformation for you. And Mercury is here. It's forming a square with the Pluto and also the Sun. So might be pwedeng medyo may mga may mga transformation pagdating sa house or sa home. Like maybe may mga pagbabago diyan, no? Or mga taong nakakasalamuha mo pagdating sa home, sa house, there's a possibility na may mga hindi sila masabing maganda na maging dahilan para ikaw ay uh, masaktan or malungkot. Especially, be careful ka kasi high chance of pag-aaway with regards sa partners. Okay? Like, marriage partner. So, during this time, malaki talaga. And there's a high chance of, like, separation dito sa placement ng planets mo na ito ngayon. And, nakikita kasi talaga natin yung Mars ngayon. Alam mo, yung pagte-take ng actions mo ngayon, because the Mars is in Cancer, lahat yan, lahat ng mararamdaman mo ngayon, yung pagte-take ng actions, hindi lang Libras, but all of us, technically. Kung ano yung mararamdaman mo during this time, yun yung ite-take mo ng action. So, halimbawa, galit ka kasi may pag-aaway. There's a possibility na kaya ka aalis kasi galit ka. Kaya matatapos yung isang bagay sa'yo kasi galit ka. So, there's a high chance of separation for you. Kasi it's happening in the area of your life na may kinalaman sa partnership, relationship, business partners, one-on-one connections. So, ayun. No? Andito pa si Mars sa Cancer. And nakakita tayo dito ng growth sa'yo na may kinalaman sa technology. With the use of internet, with the use of social media for some of you. If you want to, magkaroon ng a new job or new business, o sabi ko nga kung ipopromote mo ang sarili mo through social media, magbe-benefit ka dito. Jupiter is in Gemini. Si Gemini, ang ruling planet niyan is Mercury. So ito, while the Jupiter is in Gemini, magbe-benefit talaga lahat tayo with the use of social media. Okay? So, yung iba sa inyo, kung ang career mo ay may kinalaman sa social media, there's a high chance of you na magkakaroon ka ng growth dyan. Okay? Magkakaroon ng mas maraming followers, subscribers, mas maraming viewers. Yung iba sa inyo, if you want to find job or career through social media, there's a possibility of that as well. And nakakita tayo na maganda kasi ang placement ng moon, no, ng full moon, October 16, 17.
2024, ay uh, this is forming a conjunction with the Chiron. So, maaaring may mga areas of your life na parang mahirap, masakit, na parang mahihil niya because of the use of your Jupiter or with the use of social media. Kung ano man yung ma-accomplish mo sa social media, malaki yung may tutulong nito para ma-heal niya or magamot niya yung mga bagay na naging problema mo. For example, problema mo si pera. Okay? Malaki yung tulong ni social media sa iyo para ma-accomplish mo, mag-gain mo yung kailangan mo with regards sa pera. You know? So use this like Jupiter while it's in Gemini. Okay? Marami talaga magbe-benefit diyan. And yan. If you do have a business yan, promote lang. Lalo na nga Libra, your the new moon, the solar eclipse is happening in your sign. Malaki ang effect sa nito. You being an air sign. Okay? So that's it for now. The only problem nga lang is yun nga, yung pag-take ng action kasi baka yung iba sa inyo kinalaman sa may kinalaman sa parents or magulang or you being a mother for some of you. So if you're going to end the relationship, teka lang, mahirap i-end kasi bakit nanay ka. Pwedeng ganun. The reason for some of you. But anyway, thank you for watching. I love you all. And please do like and subscribe. Ma-appreciate ko kung magka-comment kayo. And please do check Libra Philippines because yun yung isang channel natin na nakafocus sa Libra. But it's more on tarot trading. But dito sa channel natin na ito, dito tayo mag-reading ng mga astrological reading. So, please do hit the notification bell as well. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.